Defensive tactics is marami siyang klase. Merong hand-to-hand combat, merong gagamit kayo ng baton, merong gagamit kayo ng... Pero yung pag-aaralan natin ngayon, gagamit tayo ng empty hand muna. From empty hand to baton. Kasi ipapattern natin siya doon sa tinatawag na force continuum. Narinig nyo na ba yung force continuum? Di pa. Ang force continuum is the classification of force applied. Halimbawa, may taong nagwawala, nanggugulo doon sa establishmentong pinagbabantayan natin. Ano muna yung unang i-apply natin? So sa force continuum, presence mo muna. As security, papakita ka, presence mo. Pakikita mo sa kanya na may security dito, sir. Hindi ka pwedeng ganyan-ganyan. Pero sabi nga, with demeanor manner, parang ano ka, authority ka pagdating mo doon. Hindi kayo makikitaan po. May security bang gano'n? So pagdating mo doon, ano ka, medyo astigin ang dating mo. Second level is verbal approach. Ihinto nyo po yan, sir, nakakabala kayo na ibang customer. Gano'n na, in demeanor manner. May pag-uutos. Pwede po, sir, pakihinaan. Kasi nabibingi sila. Ganun ka rin, no? Nagagalit nga ako eh. Sir, hindi po pwede yan dito. Mapipilitan kaming ilabas kayo pag hindi nyo tinigil yan. Guardia, matigas ang guardia. Yan yung second level. Third level is andyan na yung hawakan. Halika, Doy. Tayo ka. So yung nagwawala. Ito na yung third level. Hahawakan mo na siya. Pero hindi mo na siya. Ikaw talaga. Kanina ka pa, ha? Kanina ka pa, ha? Hindi mo na ganon. Hahawakan mo na siya. Dito ang hawak niyan para safety ka. Ito kasi, yan yung tinatawag na danger zone. Pag dyan, sir, tara muna doon, sir. Pag nandito ako, anong pwede niyang gawin? Pwede niyang sapakin ng kabila, pwede niyang sumipa, pwede niya akong i-headbutt, di ba? So doon ka sa safe zone, dito sa may gilid niya. Sir, makikisuyo po, dito siya. Dito sa may, pwede rin sa kabila, sa may siko ang hawak dyan. Sir, makikisuyo na po, dito muna tayo, di ba? Bakit dito tayo? Kasi hindi niya ako kita. Sa blind spot niya. Ito naman yung safety zone. Ito mula dyan, hanggang sa likod, yan yung safety area or safety zone. So dyan yung approach, hindi dito sa harap. Dito muna tayo, sir. Huwag mo akong hawakan. Sabay sa pack, no? So dito ka sa gilid. Sir, dito muna tayo, sir. Pag pumalag siya, anong gagawin natin? Pumalag, hinila yung kamay, hilahin mo kamay mo. Huwag mo nga akong hawakan eh, hilahin mo. Dito na sunod daw. Ayaw mo, ha? Ha? O, di ba? Hinila niya eh, hinila. Kung naman hawak mo dito, hinila niya, hilahin mo. Huwag mo ilalaban. Gawin mo ulit. Dito tayo. Nalaban ka na eh. O nga, nahila naman niya, hilahin mo. O, dito tayo. Sir, huwag kayo makulit, sir. Mapipilitan ang gamitan ka ng dahas. Yan yung level 3. Ano na siya? May restraint na. Ibig sabihin may pagpipigil. Restraint procedure. Ngayon, pag tumaas mo doon, lumalaban siya, doon na papasok yung mga level 4. Gagamit na tayo ng ating mga posas, yung ating mga batuta, pag nanununtok na siya. Kasi lumalaban na siya, simula na siya lumaban, di ba? Pag lumaban na siya, ang kasunod dito, alisin na. Ha? Manununtok na yan. Suntok ka, suntok. Doon ako, di ba? So, ang kasunod niyan, ipoposas ko na to. So, paano natin siya ipoposas? Dapat ay, ha? Patumay, nati-take down mo muna. So, pag tinake down mo, ang kukunin mo ay, alin, ulo. Kasi kung saan pumunta yung ulo, kasama yung katawan, tama? Ang principle ng takedown ay, yung ulo niya, dadalhin mo doon, mali. Ang principle ng takedown, alisin mo siya sa balance niya. Ibig sabihin sa pull, yung gravitational pull. So, ito yung gravitational pull, ialis mo siya doon, then babarahan mo to. Parang ganyan. Bam! Baba lang eh. So, pag nabababa mo na siyang ganon, yun na yung tinatawag na takedown at doon namang mangyayari yung pagpuposas. Naturuan na yung posas, tama? Hindi ba? Hindi ko yun subject actually. Pag naman hindi kaya doon, nanununtok siya, mas malaki sa'yo, mas malakas. Halimbawa, ako ay
Ito lang, ang ni-arresto may ganito kalaki. Hindi mo kayang ganunin yun. Mabibigwas ang ano. Alam mo, assuming, nasuntok mo, suntok. Ha? Dan, kailangan bang barilin na natin? Ha? Bakit? Nasapak na nga ako eh, nasapak na ako. Sapak ako dito. Ha? Aray, sakit. Sumipa pa. Uy, sakit. Bugbog ang gwardiya. Kailangan ng barilin? Bakit? Ha? Eh, nanununtok na nga eh. Kung sakali na laki-laki. Eh, karatista pala to. Pag suntok niya sa semento, durog. Eh, ulo ko pa kaya. Ha? Sir, bato. Pwede niya kayo para. Pwede nang barilin. Tanong. O, pwede na daw bang barilin? Ngayon tayo pwede yung bumaril. Pag may immediate danger. In the presence of yung mamamatay ka na. Eh, malay mo ba kung mamamatay? Empty hand pa siya. Pag naglabas ka ng baril at binaril mo siya, ano mangyayari? May kaso ka. Anong kaso mo? Homicide? Ba't homicide? Depende. Pag binaril mo yan ng 5 beses, pak, 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 pak. Tapos, pag tumagbubog, murder yun. Ang homicide, pag ano yung homicide? Pag hindi mo sinasadya, di ba? Nagagawan kayo, nagagawan, naputukan. Yun, pwede. Depende sa ano, depende sa circumstantial, hindi. Yung mga, depende sa sitwasyon. Paano magiging murder o homicide. Pero pag binaril mo siya, sigurado may kaso ka, kulong ka. At saka papasok yun sa ano, yung tinatawag na excessive force. Kasi dapat equal lang. Para maging self-defense ang pangyayari, dapat equal lang. Kung sinusuntok ka, suntok lang din. Kung pinapalo ka, palo lang din. Kung may panaksak siya, pwede ng baril. Lalo nakasaksak na. Pero kung hindi pa naman, halimbawa, minor de edad, hindi pa nakakasaksak, may hawak lang patalim, hindi mo pa rin pwedeng barilin ka agad. Kasi yung threat ay minimal pa lang. Tapos minor de edad pa yan. Pinalabas mo muna yung ating baton, di ba? Pamalo tayo.